Hello! Nandiyan pa kayo? Let's go. Pala sila. Hello! Hello! Parang nahuli ng titi ko, no? Hello! Like and subscribe kagad. Ang aga ng like and subscribe natin, pre. Dahil nahuli ka, Pat. Dahil parang nahuli ka, tinatabi mo yung lotion. Saka yung mga tissue. Pupunta sa cam corner. Oo, parang sa inyo to. Yung estudyante ng iliw namin, meron na siya cam corner. Mga pag nagkuklote siya, yung tissue, nilalagay niya lang sa isang corner. One time, umuwi siya galing town, laseng, nagyosi siya doon. Nakatulog siya, nalaglag yung yosi sa cam corner niya. Lumiyap daw. Nagising daw siya, lumiliyab na yung cam corner niya. Tawa ako ng tawa. Dahil puro tissue. Imagine mo, mamatay ka sa cam corner, pare. Paano siya namatay? Tangina, yung cam corner niya, nasunog niya. Siguro yung cam corner niya, pare, yung sobrang demon infested. Kala ko narinig ko na lahat eh. Kaya talaga meron pa rin talagang mga kwentong bigla ka na lang. Nag-finish na ba yun yung almost nakapag-create kayo ng isang malaking sunog na parang alam mo yun, pare, yung sunog na pwedeng makapinsala ng iba't ibang bahay. Oo, one time kami. Kasi tabi kami ng ilog eh. Yung maraming kawayan, di ba? Nalaglag yung mga dahon. Ngayon, nagtitrip lang kami mga bata, apoy. Lumiyab, pare, malapit na sa apartment ng mga Sim family. Ang lalaki nung pare, mga basketball player. Buti lang napatay namin kagad bago punta sa... Kung hindi, Google Ping kami ng mga yan. Ang lalaki nila, Brad. Isipin mo yun. Ako naman tandaan ko dati nagkalaro ko ng lighter, di ba? Tapos meron kaming sako doon sa likod ng bahay namin. Hindi ko alam kung ano siya eh. Hindi siya sako ng bigas doon, pero sa tingin ko sako siya ng pinong damo na tuyo na. Baka ma-stash ng... May stash yata doon, hindi ko alam eh. Pero tol, highly flammable tol eh. Nalagyan ko ng konting apoy tol, di ba? Parang siyang nagsiga. Tapos tinapik-tapik ko lang gano'n. Tapos hindi ko na pinansin tol. Nung bumalik yung tito ko tol, umuusok na siya man. Lumiliyab na talaga. Yeah, ko shit, buti na lang man. Sa Pinas to? Kaya sa Pinas tol. Sa Pinas? Tangina yan. Yung kamay ko, sobrang dami ng pitik. Puta, hindi ko maano eh. Namamagana, tumitibok na, sobrang dami ng pitik. Yan yung no? Yan yung hindi natin magawa sa mga anak natin, no? Kita mo yung pasok na yun? Tangina, wala na. 1 million subscribers coming. Yung mga pasok. At dahil dyan, ang topic namin ay... Ano ba ang topic natin, Tol? Pearl Jam? Don't call me daughter. Not it. Mga maliligaw ng mga daughter natin in the future. Sinasabihan ko lang sa inyo, sa future, manliligaw ng mga anak namin. Mag-ingat kayo. Mag-ingat lang. Yun lang. Actually, hindi kami nananakot, no? Meron kaming investment na isang itim na van. Tapos willing kaming ubusin ng oras namin, kikidnapin namin kayo. Hindi namin sinasabing tutorturin namin kayo, pero pagkatapos ng tuwa natin doon sa van, sa tour natin sa van, sa drive namin kayo sa tapat ng bahay namin, umiiyak ka, nakabrief. Sinasabi mo sa anak na mo ba, kailangan na natin mag-break. Hindi pala ikaw para sa akin. Dukot boyfriend gang. Tayo sa Pinas, ang daling gawin yan eh. Ewan ko lang kung magagawa mo dito. Takina na pare, kulong ka. Kulong ka. From here, kulong ka na rito. Si Kaya, ano bang Shit, marami akong options dito. Malapit ako sa body of water, malapit ako sa forest. Ayun, pocha, pwede kang, oo. Alam ko mas madali yata sa ocean para i-dispatch yung katawan eh. Alam ko to si kayo nag-invest to ng almost 23,000 boulder. Yung malalaking boulder. Yung hindi talaga. Na naka-mountain lang sa isang hindi ka sabi ng isang bandang lake dito.
Pero kasi marami na akong kadena sa hollow blocks. Ayun, pwede na yun. Pag may extra ka pa, dalhin mo na sa Yulan pag may extra ka. Pero yung kasi yung ano natin, yung similarities natin, lahat tayo may mga daughters yun. Nung nagkaanak ba kayong babae, in-expect nyo ba na gusto ko naman babae, parang gano'n? Or para sa inyo na it doesn't matter kaya basta healthy? Yung honest na sagot hindi dahil baka naririnig ako ng asawa ko Ako na gusto ko nung una talaga babae kasi I had a boy. Una panganay namin si Baxter, di ba? Okay. Tapos matanda na si Baxter, he was like 7, 8 nung lumabas si Penny. So parang naisip ko, shit, okay na ako, kota na ako, I have one of both models, di ba? Sa boy and girl. Yeah. So, okay na ako, di ba? Tapos nabigyan pa ako isa pang bunso. So, ngayon, kotang-kota na ako, hindi na ako, ayoko magkanak ng 40 ako, shit. Same. Yeah. Hindi ka na-expect eh. Gusto ko pa rin ng baby, manghihiram na lang ako yung pwede ko ibalik ko na lang. Thank you. Taco night. Tangina, magandang business yun Oy, pre, umiiyak na. Umiiyak na. Umiiyak na. No? Ayaw niya nang tumigil. Pero ako naman kasi, meron akong anak na lalaki pero hindi kami nagkasama eh. So ang crossing my finger talaga ng lalaki. Yun yung kumbaga yung deep in my heart ika nga. Pero para sa akin yung kung tatanungin mo in general, as long as healthy, wala akong pakialam kung lalaki o babae. Pero syempre meron akong naman parang kunay. Although may experience ako mag-alaga ng batang babae pero syempre tipo pag nagdalaga, iba yung iba yung dynamic eh. Kagaya ngayon, 17 na yung anak ko. So, parang yung unang panahon, yung daddy's girl, dikit ng dikit sa'yo, putyang aga-aga, di ka pa naliligo, puta, inaamoy-amoy yung kiligili mo. Alam mo yan? Tapos ngayon, ayaw nang dumidikit ka, ayaw nang inaakbayan mo, hindi gustong nilalambing-lambing mo, yung parang nag-jaya na siya. Nag-uumpisa yung daughter ko dyan eh. Minsan, pag dati hindi siya nahihiya mag-video call. Kahit saan yan. Ngayon, pag minsan hindi siya mag-video call ako, hindi niya sasagutin. Sabi, ba't hindi ka naka-video? Nasa mga mens kayo, meds ko. Pero bakit tayo mga kausapin ng metro? Doon so cringe pa. Sabi, look at. Yung parang parang feeling ko nga kasi na ang akala nila, hindi tayo naging bata, hindi tayo naging teenager. Forever lang tayo matanda. Alam mo yan? Yeah. Pero sinabi rin natin yun. Di ba? We also did. Pero kasi mga babae kasi mas mahilig sila mas madali sila mag-mature. So gusto nila parang feeling boxen sila kagad. Yung mayroon silang konting freedom. Tayo mga lalaki, mga kolokoy tayo, gusto kami din, yeah, let's go. Yeah. Kamarada din tayo eh. Hinahanap natin kamarada rin. Mga babae, mas gusto nila parang mas hindi pa katulad ng last Friday. Nagpunta yung classmate ng anak dito, di ba? Unang sabi sa dus kijk hen als maar biskesel tayo. Huwag ko sunduin, di ba? Sabi, paano sa pagdating ng Bella Center, sunduin ko kayo ng Christiania bike. Nanay, magbabas na rin kami, ako na bahala doon. Alam mo yun? Gusto lang yung content freedom, makapili nila ng boxing sila, pero ilang lang ba yun? Kala mo alam nila buong mundo. Ako, 40 na ako, hindi ko pa alam. No, yung nga rin kasi yung advantage pagka nakatira ka sa city. Yung kumbaga yung possibility ng mga anak, yung minsan di na rin ako nag-alala sa anak ko ng mga tension na gumagala. Kasi parang meron akong tiwala na sa kanya na at alam niya na kung paano tumawid, alam niya kung anong sasakyan, alam niya kung hanggang saan lang siya. Kumbaga isa tayo sa pinaka-safest country tol, hindi mo masyadong iniisip yung ganung bagay, di ba? Yeah, totoo yan. Kasi gagawin mo sa anak mo sa Pilipinas yan, o dyan na sa kanto, palalabasin mo sa kanto ng bahay niyo, baka pasamahin mo pa sa taong sa kasambahay. Yeah. Siyempre, yung kuwari, kung yun yung parang sitwasyon na nasa Pilipinas. No choice ka na kasi hindi mo yung mababantayan 24/7. Yung nga lang, tuturuan mo siya ng instinct na kung anong meron ka nung bata. Nung bata ka kasi hindi mo naging problema mamolest. Kumaga, tuturuan mo siya ng instinct na Nalala ko nun yung nanay ko nun.
Dahil mahilig sila matulog sa hapon. Ang idea nila ng peace and quiet para hindi ako pauuwi hanggang alas 5 ng hapon. Nasa labas lang ako. Sa labas ng school? Oh, sa labas ng bahay, pare. Kaya yung pakikisalamuha sa tao, nagkakaroon ka ng parang ng parang pangatlong instinct na, puta, sketchy itong gagon to. Yung gano'n. Kaya nung bata ako, medyo hindi mo na maiwasan, minsan nagkakamali ka rin ng judgment sa tao, napapahama ka dun. Pero out of that, kumbaga parte yun experience na habang lumalaki ka, parang okay, alam ko na kung paano yung mga ganitong klaseng tao. Alam ko na yung mga ganitong sitwasyon. Minsan doon ka na mamumulat sa mga na-experience ko sa labas, di ba? So, yung pinakamalaking picture yan. Pag meron kang anak, especially pag babae, you're just hoping na you'll learn, naturuan mo yung anak mo ng tamang maayos na alam niya paano yung sarili niya, di ba? I-handle yung sarili niya sa labas kung paano sa mga sitwasyon. Siyempre, may mga sitwasyon na nakakasak. Tulad ng dati. Pero kami kapit-bahay tol, di ba? Hindi ko akalain tol na nanakawin niya yung bike ng batang kapit-bahay din namin sa unahan ng bata, di ba? Kapit-bahay ko siya. Sa likod bahay. Kasi matagal ko nang hindi nakita kasi daw kwento na pinaalis siya ng pinsan niya kasi nakakuha siyang trabaho sa may Alabang. Yung pala to, kasi nag-uumpisa mag-addict. Pumunta sa village namin, kilala niya yung guard, yung nakatayo sa guardhouse eh. So nakapasok siya ulit sa village namin, di ba? May bata ron tol, nagdala ng bagong bike. Oy, bagong bike. Yung kakauso pala ng mountain bike na may mga disc brakes na. Yeah. Yung mga early 90s, di ba? So ang ganda ng bike, talagang fresh na fresh. May lock pa yung brakes, may lock na pwede mong pindutin para todo locks yung brakes, diba? Sabi, hinamin ko lang, saglit lang, iikutin ko lang tangina tol. Hindi na bumalik. Pag-ikot, wala. Hindi na biniretsyon. Wala na. Yun din yung yung hindi mo may iwasan kasi lalo na sa isang country na kagaya ng Pilipinas. May mga certain na tao na hindi naman puso eh. Hindi naman objectively sa kanila parang hindi idea na saktan ka. Pero para sa kanila, yun yung parang consequence nun eh. Sa kanila naman, consequence, yun yung mga gain nila eh. Iba na yung tao na pag ako korsunadahan ka lang sa labas, di ba? Pero one time, nag-aabang ako ng jeep, may lalaki nakatitig sa akin, tol. Alam kong strung out yun. Nakatitig sa akin, tinitigan ko rin, di ba? Akala ko wala lang, di ba? Pag titig, tol, gumalaw yung kami niya. Pag titig, tol, may hawak na ice pick. I don't care, tol, yung unang jeep na kahit hindi pa punta sa amin, tol, sinakyan ko, man. Oo, ice pick. Mas lang ka. Ang ina, tol, pag may mga konting tao na kasabi ko mag-jeep, paano ko maubusan ng tao magkakaming dalawa na matitira? Sabi ko ron, man. Wala ako sa sarili ko lugar, man. Oo. Yan talaga don't be a hero there, man. Don't be a hero. Pero ngayon ka lang iwasan ng mga anak natin, mga ganyan eh. Pero ngayon kasi mga iba tol eh. Mga anak natin ngayon, lagi sila nasa loob ng bahay. Hindi katulad natin, gala tayo eh. Ibang-iba eh, di ba? Ibang-iba talaga. Tayo mga social tayo. Punta tayo sa park o magkutuhan tayo sa isa-isa doon, alam mo yun? Mga bata ngayon, tayo na internet. I think it's sa weather eh. Dahil sa weather. Hindi rin feeling ko internet pare kasi sa Pinas laging mainit eh. So lahat nasa labas pare. Hindi tol, dito din ako nag-teens eh. Pumupunta pa akong Legos Packet minsan para tumambay sa mga homies, di ba? Well, ang Denmark, mga napaka-outgoing ng mga dani. Mga na yan, mga 18, 19, di ba? Oo, pero mga bata natin yung age nila pala ngayon. Ewan ko kung magala na ba yung mga... Di pa yata ako gumagala nung 11 ako. Ano ang edad ka gumala? I can't remember. Magsimula akong maging gala, mga 10 ako eh. Mga Anong ibig sabihin mong gala, Ray? Umaalis ka talaga ng bahay? Oh! Anong gala? Kaano kalayo sa bahay mo? Nakatira kami nun sa Sampaloc, pare. May pinuntahan yung mga kaibigan ko nun na kabilang barangay pa na hindi ko kabisado. Itong mga gago, pare, biglang nagtakbuhan. Ay, ang daming tao. Hindi ko na sila nakita, pare, naligaw ako. Takin na to. Ito nakakatawa. Meron isang sikat na artista nun, si Pamboy. Ano yun, hindi ko matandaan kung sa palibasa lalaki siya yung unano ron. Kapitbahay namin yun.
Iyak ako ng iyak nun, pre. Kasi hindi ko na alam paano ko uwi. Kaya maya, nung nakita ko nung na yan, sorry for the word, dwarf, a little person, mali. Please like and subscribe. Like and subscribe. Little person na yon. So, nung nakita niya ako, tinanong niya kung taga saan ako. Kasi hindi ko alam kung ganun Basta alam ko, Sampaloc kasi ito yung kalsada, tapos may ganitong tindahan. Sabi ni Pamboy, parang familiar yung tindahan, pero, sabi niya ganun. Tingnan natin, pasok tayo sa looban. Puta, ang liit niyang, magka-height kami hawak-hawak niya kamay ko. Tapos, nung may natandaan na akong parang cancer, dito ako nakatira. Nakahinga ako ng maluwag, pare. Tangina yung nanay ko, sabi ng nanay ko. Nawala, saan ka pumunta? Hindi naman siya nagalit kasi sikat nga kasi yung parachute. Ang pangalan niya talaga, Pamboy, pare. Ano siya? Pamboy? Ano siya, pare? Isa siya sa parang extra sa isang TV series na comedy sa Channel 2. Hindi ko matandaan kung palibasa, lalaki, o abangan ng susunod na kabanata. Taga Sampaloc, Manila yon, pre. No shit. Tapos meron pa kaming kapitbahay doon, pre. Si Chaco. Ano yung pare? Pipe. Ang ginagawa ko nung bata, kasi yung tindahan nila, parang mga 4 na kanto layo sa amin. Kasi yun kahit pipi siya, malibog. Pag may chicks na didistract. Alam ko pagdating ng mga alas 12, yung mga kasambahay, tumatambay sa tindahan nila. Siya nagpapapogi lagi. Matagal ito lagi yun, pare. Bakit pipi yan, pare? Oh my God. Babae? Lalaki. Oo. Tapos minamaan niya. Ba't gawagan? Hindi, parang sinasabi niya lang sa mga babae na parang ikaw, ganon, pare. No, okay. Tumatawa lang yung mga babae. Tumatawa lang, pare. Okay. Tumatawa lang yung mga kasambahay. Tapos, pag nadidistract yung tol, meron siyang, alam mo yung tawag doon, yung pinapalobo, plastic balloon. Di ba, yung papel lang yun? Plastic balloon? Di ba papel lang yun, nakadikit lang yun, lang siya papel, pwedeng bunutin ng gano'n. Takina, miss ko yun. Puta, dinudukot ko yun, pag nalilingat yun, nakakaapat ako nun. One time nahuli niya ako, pre. Pagtingin niya doon sa papel niya, yung plastic balloon niya. Puro lobo na lang yung natira. Nakita niya, nagpapalok mo ang plastic balloon. Tangina to, binuhat ako, tatapon ako sa may kanan. Nagulat ako sa likod ko, binuhat ko. Akala ko nakatawa. Akala ko in good humor. Pagharap ko naman, nakatawa rin ako. Maya binuhat ako, hagis ako sa kanal, galit na galit na. Plastic balloon, no? Nakakamiss yan. Parang mga 10 years old ako, lagi ako nasa labas. Meron kaming kapitbahay, pangalan si Jeff. Kauna-una akong kapitbahay nung nakitaan ko ng remote control car. Kwento ang dukot, pare. Remote control car niya. Sabi nung kapitbahay namin, kaya ba niyan yung mula dito, hanggang doon sa bahay na yun? Aabot ba yung remote mo? Sabi, nung umabot doon yung pare, yung kotse niya, tinakbo nung kaibigan ko, bigla tinakbo yung kotse niya. Ngayon. Mag-sorry ka doon. Baka mag-subscribe yan pag nag-sorry ka. Hindi na ako kilala nun, tol. Puta, ilang 10 years na kami. Hindi mo pala kilala eh. Jeff nga, parang hindi ko matandaan yung apelido niya. Yung tatay niya, parang yung tatay niya, nagtatrabaho sa government, parang hindi ko matanda kung sa NBI clearance. Malakas kumita ng pera tatay niya. Dahil puta, siya lang may remote control nun sa lugar namin. Lupit na, no? Baka naman di tayo bigyan ng NBI clearance yan kung sino man yan, ha? Tol, di mo na.
Tol, wag yun alalahanin mo. Alalahanin mo dahil sa kwentuhan to, maimbestigan tayo ng NBI. Ayan na. Hindi pa tayo nakaka 1M eh. Pambihira. Pero kumaga, ano yung parang nakita niyong advantage nung nagkaroon kayo ng anak na babae? Ay, may comparison kayo kasi ako ang ano ko lang, experience ko lang, anak ko lang. I learned to be more gentle, tol. So, hindi laging pagalit, pasigaw. Kasi sabi sa akin ng misis ko, it doesn't work. Totoo yan. Kasi minsan daw, siyempre, the way din sila lumaki, may laging away, pasigaw. Hindi daw gumagana eh. Eh, nakikita ko yung anak ko, parang ako, di ba? Panalo ako na-asar, di ba? Asshole din tong babae. Nakikita mo? Hindi, yung ugali ko, yung pagiging asshole ko, kukuha niya, smart as din, sumagot, alam mo yun. May gumakasar pare. Pero ano ba, at least marunong siya sumagot kung sakaling may mga lalaki ng ano, di ba? Smart as siya sumagot, di ba? Pero bala ko siyang turuan, gusto ko siguro pag lumakalaki pa siya. May kami ng father-daughter thing, so maybe self-defense, sabay kami papasok. Not for me, it's for her, alam mo yun, di ba? May tiwala ako sa daughter ko, pa yung demonyo na ibang tao, doon ako walang tiwala. Oo. Diba? Yun yung one time na narinig ko ng sinabi ng kapitbahay ko. Wala akong tiwala sa unggoy na yan eh. So sabi naman nung asawa niya, palibasa kasi pareho kayong klaseng unggoy eh. Kaya nagkakamulan. May nanliligaw sa anak niya. Wala akong tiwala sa unggoy. Pero ganun din yun eh. Yun din yung takot mo sa tatay, di ba? Kasi inisip mo, manyakas ka, di ba? So isip mo, meron din tao nag-iisip dun tungkol sa daughter mo na kasi 18, di ba? Parang hindi mo mauno sa utak mo. Tang-inan to ah. Pero yun nga yung parang hindi ko malaman kung dahil sa machismo o patriarchal idea na parang wala tayong problema if yung mga anak natin is doing the fucking. Pero malaki problema if somebody's doing the fucking to them. Yeah, yun naman. May double vocals, no? Ay, parang inisip ko na parang ano bang dahil ba patriarchal lang mundo natin o machismo lang talaga tayo? Ano ba talagang nangyayari, di ba? Hindi pa kasi natin tanggap, di ba? Once na tanggap natin na gano'n, it's gonna be easy. Pero syempre naman, hindi naman yung brutal. Nasa na ako eh. Nasa verge na ako na tanggap ko na. Pero syempre, yung ikaw pa rin, yeah. Oo, syempre. Minsan kasi parang alam mo yun, yung minsan sasabihin siya, ikaw nga ginawa mo sa ganitang edad. Kumbaga yung, minsan inisip ko, wala kami sasagot mo, pero sa isip ko rin, nang sinasagot ko na lang, hindi ko naman sinishare sa'yo yun para, kumbaga parang gawin mong mapa ng buhay mo yun. Kinikwento ko, so you should do better. Kumbaga, ikaw yung dapat better version ko eh. Dahil ikaw yung mas bata, ikaw yung mas maraming chances na maging mabuti. Yeah, don't make the same mistakes I did, di ba? Yun na nga eh. Kasi minsan, ilang beses akong sinabihan ng anak ko niyan. Putang ina eh. Ganun pa, pag pinagaling mahal namin kayo, pero putang ina nyo. Ganun, di ba? Minsan umaabot ako dyan, pero pagka nare-realize ko kasi na ganyan din ako pinalaki ng parents, minsan hindi effective eh. Hindi effective sa akin, hindi effective sa mga pinsan ko, hindi effective sa mga kapatid ko. Parang ako kasi hindi ko sila madalas sinisigawan. Yun ang technique ko. Kasi ayaw kong, katulad nga sinasabi, pinag-uusapan natin na sigaw is not gonna work. Pag ginagawa mo every time, that's what I think. Pero pag ginawa mo lang, yun talagang, hindi ka na makapagtimpe that you really have to, like, shout. Diba? Doon ko lang ginagamit. Parang ako si Thanos. Doon ko lang ako naman maaari, iniiwasan ko dahil minsan kasi yung si Mrs. Siguro, stress sa trabaho, pagod. Hindi niya mapigilan minsan napapagalitan niya yung bata. Pag nag-pile down pa ako, parang kawawa naman yung bata. Parang iisipin niya, pinagtutulungan siya. Pagka para sa akin, tumatahimik lang ako. Pagka medyo kalmado lang, kinakausap mo siya.
kung bakit ganun yung nangyari. Pero minsan kasi parang naintindihan ko rin yung asawa ko na kunyari yung pagagalitan ako yung gusto niya. Pero hindi ko kasi makuha. Dahil inisip ko, wala akong makitang sense makakatulong na pagalitan ko to. Minsan parang feeling ko na although hindi naman sinasadya yun na ang lumalabas parang yung good cop, bad cop ang dating. Kasi nangyayari siya lagi yung bad cop. Pero hindi naman yun talaga parang sinadya o plinano. Parang nagkakataon lang na ganun talaga. Kaya hindi ko rin makuha talagang magalit sa panahon na naisip ng asawa ko, kailangan ko magalit. Parang hindi magtatampo. Hindi rin iintindihin sasabihin ko. Hindi mag-usap na lang tayo. Magpalimig ka muna ng ulo, tapos pag-usapan na, ano ba nangyari? Yeah. Ako lagi ko napagkatapos ng boss, mga yung pagdating sa paglilinit. Kayo mag-fill up ng off-best, kayo mag-trim ng off-best. Tapos minsan napapabayaan, di ba? Sunod-sunod na ako. Yun na, mag-painting na kayo. Sino hindi nagpuno yan ng school, may kunan. Hindi lang. Diba? Ganun din. Meron din ako sa pagdating sa mga bata, di ba? Hindi lang to sa may anak kang babae. Pati yung pag may tigela, pag may anak kang lalaki, di ba? Gawin mo rin kausapin yung asawa mo, di ba? Kasi kung paano kayo mag-usap ng mga asawa mo, nakikita lang yung ganun yung relationship ng tao eh. Pero kasi kung lumaki ka sa pamilya na sanay na yung tatay nananakit o yung nanay pasigaw ng pasigaw, para magiging normal sa kanila, yung yung fohol, ganito yung fohol eh. Ganito ang relationship eh. Normal na ganyan yun eh. Pero pag pinalaki mo na maayos, diba? So, may standard sila. Hindi ganyan ng fohol mo, alam mo yun? Totoo yan. Totoo. Tsaka kumbaga, yung technique natin na sa being a parent is a way better. Para sa akin, yung tingin ko, parang pinakamagandang paraan kung paano magpalaki ng bata. In the same manner na pag nagkaanak yung mga anak natin, mas may improve nila yung system. Yeah. Kumbaga magkakaroon sila ng totoong grasp ng kung paano pagandahin lalo eh. Kaya nga lagi sinasabi ko sa mama ko, ikaw ma, wag mo akong anuhin kasi minsan nag-argue kami, di ba? Sabi ko, ma, nung lumaki kami sa bahay, meron kang kasambahay, may maid ka, may katulong ka. Ako, wala kami ng dalawa ni Donna, men. So, cake stock ko, correct lang namin ko eh. Gawin mo yung lahat ka, hanip ah. Ito, ikaw may tagalaba ka, ako tagalaba, apat na tao, hanip. A wise man once said nga pare, those who can't teach. Yung sinasabi nila. Yeah. Ano kasi yun di ba? Yung naintindihan ko rin yung mga parent natin kasi yung panahon nila. Well, actually, yung mom ni Kai, maswerte kasi may maid. Yung parent ko naman, talagang sila lang. So, pag yung pagalit talaga, lalo na pag ikaw pa yung panganay, iba yung intensity. Yeah, chong. No shit. Di ba? Panganay ka ba, pre? Ako? Si Riot? Kaming dalawa ni Kaya actually. Panganay din ako. Mga panganay kayo? Mga kuyas. The kuyas. Tangina to, minsan uuwi nila ako sa bahay, di ba? Pinapagalitan ni mama si Kim siya kasi Kenny. Pag uwi ko sa bahay, puta, tapos siya ng palugin. Pagdating ko siya, mapapalo din ako. What the fuck, man? Ba't ako kasama dyan? Magkakapatid kayo, pantay-pantay. Puta, Tama yun. Pero ako wala akong kapatid, ha? Pero na-experience ko yun, nakita ko yun. Totoo yun, man. Magkakapatid kayo, para pantay-pantay. Saan nakanampot siya? Wrong timing, ha? Kakapasok lang, ha? Ba't nangampas kayo, no? Basta na nag-away, wala akong kanalaman to. Galing akong basketball, umuwi ako, Pariya Sultan, yes kay Bal. Nagkamay yung uso. What the fuck? Ang pinaka-worst niyan, yung kunyari, yung parent mo, both of them, they're having a bad day. Kailangan lang nila may Hindi ko naman sinasabing tama yung suspecha ko, pero parang ganun suspecha ko nung bata ako na. Kumbaga, they're just having a bad day. For some reason, ako yung nakita. Yung parang, bad trip ako ngayon. Ito na si Ryan. Good. Hoy, itong hugasan na to. Ano yan? Ha? Kami pa maghuhugas? Ha? Kami na nagluto, kami na bumili. Pare, ano to ha? I'm just minding my own business. Wala akong ginagawang trouble.
alam naman nila gagawin ko naman, pero kumbaga para sa akin, wala naman akong bayad eh. Hindi nyo naman gagawin. Gagawin ko mamaya, on my own time. Parang gano'n. Pero pag uwi ng nanay ko, parang dahil siguro, di ko alam kung anong nangyari sa trabaho, o ano yung experience nila. Puta, hindi ka pa nagwalis. Ano to? Putang ina naman tong batan to. Para ano yan, yung buong litanya na yun would last like 2 hours, 2.5 hours. Abang naghuhugas ka na, puta, habang nagwawalis ka pa, hindi ka pa tinatantanan. Jesus Christ, man. So, ako yung mga anak ko, minsan akalis ako. May konting coma yan, mag-vacuum kayo, magtulungan kayo magkapatid. Pagdating ko, wala pa rin nangyayari yung anak ng puta. Pag umana na yan ako, gagalaw na yung mga yan. Para sila mga meerkats. Uy, tara! Let's go! Wala, nandiyan na. Parang dagang na flashlightan eh, no? Nagpunakan. Di ba? Yung pag-akat na yun. Nakakabuisit lang. Minsan din wala silang kusa, di ba? May mga basura. Kaya may nakita silang kalat. Dadaanan lang yung kalat. Parang, what the fuck? Nakatira ka rin dito sa bahay na to, di ba? Yung anak ko nga eh. Yung, may alikabok yung cabinet dito sa labas. Napansin ko. Sabi ko, ba? Tayong alikabok ah. Tingin ko nakalagay. Siguro nadaanan niya. Sinulat na yung pangalan niya. Adam. Pagtingin ko ganyan, Adam? Hindi man lang pinunasan. Sinulatan pa ng pangalan niya. Adam. Lupit! Hello. Yung nga rin yung sarap ka rin eh, no? Pero talagang, swerte nyo. Minsan, swerte nyo, nasa DK kayo, ha? Swerte nyo. Hindi, pero yung nga rin yung ng anak kong babae, dahil dalaginding na siya. May certain bagay siyang gustong gawin baga parang nawala kami dapat kayo. Kumbaga dapat magtiwala kami sa kanya. Pero ang paliwanag ko naman sa kanya, yung mga simpleng bagay na kagaya rito, na tutulong ka sa bahay, na yung basura, yung hugasan, yung ganyan-ganito, yung paglilinis ng bahay, paglalaba. Madalas kami namuha mo gumagawa eh. Nagkukulong ka lang sa kwarto eh. Tapos gusto mo parang housemate lang tayo. Papasok ka lang, lalabas ka lang. Babalik ako mamaya. parang ano to? Yeah. Ano to? Sa tingin ko, importante kasi matutunan nila yung mga life skills yung. Totoo yan, pare. Kasi ako, mga basic. Pati daughter ko ngayon, minsan pinag-grocery ko, man. Bumili ka ng ganito, budgetin mo yung pera mo. Kasi wala naman magtuturo, hindi naman tinuturo sa school yan. Totoo yan. Totoo yan, pre. Kasi importante yung sa mga tao, mas maganda yung meron ka alam kung paano patakbuhin yung buhay mo, hindi magdedepende ka sa mga magiging ka-roommates mo. Tapos pag naiwan ka na mag-isa, nga ka, di ba? Maganda yung may alam ka rin gawin, di ba? Kasi pwede, minsan marunong siya magluto, pero not the best, pero at least kakainin yung gagawin yung pagkain, di ba? Kumbaga nagtatry. Tama ka doon. Kailangan ko rin turuan yung mga anak ko paano magwaldas ng pera. Amen. Bigyan mo siya budget ito. Mayroon kang bisitang pupunta rito. Gusto nyo ng stocks nyo ngayon. Ito. Yung bata siya, 50 krona. Hindi naabot. Magkano yung binibigay mo minsan pag ano? Kuya, may binili na siya rito. Minsan bibigyan ko siya ng 80 grams or 100 grams. Kasi minsan mahal na yung chips eh. Pero dapat cover na yung buong snacks na lang yung weekend na magkakasama sila. Bibili sila ng Posang Slake, bibili sila lang muna ng chips, bibili sila ng inumin nila. Kahit pa paano bit by bit na? Yeah, bit by bit. So, para pagtapos, pag naubos na yung 100 crores na budget tol, yun na yun, di ba? So, that's it. That's fucking smart, bro. Di ba? Ganun, nung una, hindi pa, makikita mo rin siya yung transitions tol. Kasi nung una, hindi sila marunong budget, di Cuba na dad do it. So, musking go di yun, meron silang 4 na va, di ba? Kasi mahal yung ice cream. Gusto nila, ganitong klase yung ice cream. Mahal yung ganito, mahal yung ganyan. Minsan nakikita nila magkano mag-chillable ako eh. Pag bumili tayo ganito, makakakuha tayong 2 chips, maganda pa tayo. Nakikita yung whole weekling eh. Maganda rin, di ba? Tama yan. May konting mat yun. Kailangan na maglabas ng loma kain. Bumal, ganyan, no? Di ba? Lupit pa. Yung anak kong babae naman, Teka lang, papasa ko lang kay. Alright. Saan ba to?
Saan ba to? Pasok Ryan. Pasok mo kay Ryan. Ryan. Oo, di ba? Oo. Alright. Friend, di ice cream yan. Alam mo, ice cream yung Momento nyo, ano yung pag nag-face bump, tapos yung nabigla ka ng may face bump, sinekan mo. Parang yung mga nagdadub na mga black kids. Pwede ko ba sabihin niya? Black kids. Diba? Mga African American ka na ba? Mga nagdadub, di ba? Nagdadub sila. Tatlo nakapila. Dab. Sumunod yung white boy. Oh, hell no! Oh, hex na! What the... Tuta ko yun eh. Nakakatawa eh. Pero gusto niya maging part of it, you know? Talaga, iba lang talaga siya. Side step lang Side step muna tayo May ano pare, may isang side step ba yan? Kasi yung side step ni James Harden from America to Paris eh. Pare, ano lang, 1 minute na side step. Meron isang video pare na sumikikat sa YouTube. Yung mga African na natives na nakatira sa mga tribo-tribo. First time uminom ng Coke. Binidyo. Yeah, ay, isa rin pare, pag inom niya ng Coke, hinimatay. Ang pangalan pare parang si Duduki. Duduki? Tangina. Pare. Alam ko, masi-search mo yan pare. Pag inom niya, hinimatay. Yung local language yung salita yung minsan pa nung pinapanood ko kanina, parang ano kayang pag dinidecipher to? Ano kayang ibig sabihin? Masyado bang matamis? Na-knockout ako sa yung parang piece. Ano bang kinikwento niya? Parang The God Must Be Crazy, tandaan yun. Hindi ko pa napapanood yun. Ano tol, one of the best pare. Ito na yung side step natin na humahaba. Sige, tuloy na natin. God Must Be Crazy. Let's go. Ano ba yung God Must Be Crazy? Tingnan, sasagutin ko lang si Truce Ang God Must Be Crazy pare, 1980s film na parang ang dating parang semi-documentary. Pero hindi naman talaga siya documentary per se. Kasi yung buong setup niya parang hindi siya controlled, pero kasi yung mga native na kinuha nila as an actor, alam nila kung ano mangyayari sa isang, kunwari pag-encounter sa lion, encounter to the wild, paano maghanap ng tubig. Tapos, nilalagyan nila ng, ano tawag doon kay? Ang tawag doon parang parang narrative story yun, di ba? Yeah. Ano pangalan nitong lalaki na to? Shit, pagkat anong pangalan nitong Bushman na to. Yan, kay Kusman Hamaman. Pero, kasi iba yung language niya eh. Yung may ganun yun may ganun, di ba? May click. Isipin mo tol kung kumain ka ng papraks no? Pinumura mo na pala si Gago. May nagalit. Sinong gago? Bigla na lang, no? Yan, di ba? Yung pala sinasabi mo, gago tong hayop na to, papatayin mo na ba? Gago, papatayin. Yung pangalan itong lalaki na search ko, pre. Kalimutan ko, sikat to eh. Anong pangalan to? Asa tayo? God Must Be Crazy, pare. Hindi mo ba napapanood yun, Chong? Hindi pa. Matagal ko na hindi mapapanood. Yung dalawang yun, di ba yung native, Sao, pare. Si Nick Sao. Yeah, mga Bushman. Si Nick Sao, the Bushman, pare. The Gods Must Be Meron na Crazy. parang version na nalaglag yung bote ng Coca-Cola. May lalaki na sa aeroplano, uminom siya ng Coke. Tinapon niya yung bote. In the middle of Sahara, sa Paris, sa Africa.
Pagbagsak pare, yung may nakapulot, galing daw sa juice nila. Ginawa nilang pambukas ng prutas, ginawa nilang pampukpok ng karne. Hanggang sa pinag-aagawan nila pa. Ang idea ng nila pare, ng tribo nila, everything shares. First time daw na event na nangyari may bumagsak na bote na nag-aagawan sila, nagkakaroon ng pagdadamot. Kasi magandang story nun 1980 comedy film. Yeah. Yung anak niya pre, meron doon kukuha ng tubig, umakit ng truck. Pag-akit ng truck pre, 'di ba yung likod ng truck parang tangke yun, tapos may yung dibukas ng ganun. Nalaglag yung anak sa loob, humandar yung truck. Yung kapatid dinahabol yung truck. Yan yung buong adventure pare. No way. Ano yun pare, kasi bushman sila pare, kaya nilang tumakbo ng pagkatagal-tagal men. Ganun kahaba sa amin na nila men. Oo, Ponce, ikaw ba naman lumaki sa ganung lugar Hindi ka pwedeng bumili ng fast food Ang layo na natin pare sa topic Diba pinag-uusapan natin is about our daughter. It's about our daughter. Nawala na pa sa daughter Kwentuhan ko nga Pero ano pare yung parang palagay mo yung parang kahit anong gawin ng anak mong babae, yung isang gesture niya lang na gano'n parang inisip mo, hindi ako pwede magalit dito. Count to forever. Pero maganda, nakakamiss lang pag malaki na yung daughter mo yung times na bata pa sila, diba? Tulad ng daughter si Penny. Ilan taon na ba yung si Penny? 11 na rin. Para sila ni Adam. Pero kasi si Penny tulad bata, madaldal siya. So pag tinatanong ko siya, hey Penny, sinong superhero mo? Ikaw, di ba? Hindi ko nabasa. Sinong superhero mo? Power Rangers, kasi naman, di ba? Iba bag boys Pag wala, Natanda ko dati, one time, hindi ko nakalimutan ko na hindi niya ako nakikita walang facial hair. Nag-trim ako tol. Sobrang trim ko, halos parang wala na akong facial hair, di ba? Parang stubbles na lang. Tumakbo siya, sabi ni Donna, dito na dati mo, tumatakbo siya, hi dati, pagtingin niya, oh, polish cake head. Totally forgot, di ba? Hindi niya ako nakita ganun, di ba? Stranger danger. Yeah. Siya rin yung anak ko na, alam mo yung nagalit ka sa anak mo kasi tanong siya ng question kasi hindi mo ma-explain ng maayos. I've been there. Yeah. I've been there. Yeah. Pahago rin, grammar, direction, ano mo tanong, hindi ko alam Yun din yung feeling ko Imagine mo parang ng bata tayo, ang taong may sagot sa lahat ng tanong natin, yung mga parents o kaya mga adult. Without even thinking ngayon na naging adult tayo, karami pa ng adult na kilala natin, clueless tayo, mas clueless sila sa atin. Kaya buong-buong din, di ba? Ayun na nga Lalo na pag lumaki sa bahay ito, may mga tito kang nandun, di ba? Isipin mo tatanungin mga tito mo, mga kalokohan, puro alam, di ba? Laging may tito, isang may tito Alam mo pangalan ng mga tito niyan? Teka lang Hold on tight. Tio Boy to, Tio Boy. Mga tito. Yan ang isang advantage sa pagiging Pilipino, hindi ka nawawalan ng Tito Boy sa pamilya. Si Tito Boy? Sabi naman, hindi Tito Boy, pero ang tawag sa kanya, Bay. Kasi lagi siya, di ba, Bisaya, Boy, kamusta Bay? So Tito Bay. Ang tawag kasi sa pamilya namin, yung Tio, ang tawag ginagamit lang namin, Yo. So, Yo si Bay, Yo ganito, Yo ganyan, di ba? Yung mga tito, total makukulit, meron tito, rest in peace. Yung Yo Mike ko, di ba? Mahilig yung uminom ng beer. Natutulog siya sa kwarto namin, tol. Pero meron siyang folding bed niya, di ba? Yung isang araw, may isang gabi, tol, nakainom na. Like, Yo Mike, wag mo na ilagay yung beer mo sa ilalim ng kama mo. Matatawig mo yan, sayang lang. Wag mo akong pakialaman. Alam mo yung Yo Mike mo, magaling to, best to the best. Nilagay, tangin na, natabig ng paano. Yo, ang beer ko na naglag. Wala naman siya, ayos siya, punan siya. Punan siya. Pag tayo niya ulit ang beer, natawag, naubos na yung beer ko. Ano ba yan? Ay ko, kulit mo
Yun din yun, tol. Pag may tito ka, di ba, uso noong 90s, may mga brownout pa tayo, mga blackouts, 3 days blackouts, mga ganyan, di ba? Ay, mag-gather kami sa labas, di ba? Sa labas ng garden. Kasi doon maliwalas, doon may hangin eh. Under na, meron kami lugar sa amin siya na under ng bubong siya. So, pwede kami mag-usap-usap, di ba? Pakikipagkwentuhan yung mga tito mo na nakakatakot, yung mga experience ng bata na mga multo, ganito, ganyan. May tutulugin ka na, di ba? Tapos minsan makikita parang nagdadaan sa bintana. Ano yun? Yung tito ko to naglagay ng pulbo, tapos naglagay ng kumot, di ba? Tapos may hawak na flashlight. Ikaw naman, takot na takot ka kasi meron ka pang kakakwento lang na nakakatakot sa tingin sa bintana. Ano yun? Takot yung ganyan sa una, tapos may flashlight sa ilalim, puting-puti yung mukha, putang yun, alas maihi-ihi ka na sa pantalon mo, sa shorts mo. Ano ba kayo? Taga Cebu kayo? Yung mama ko taga Cebu, tol. So, pero lumaki ako ng Las Piñas. Pero yung mga tito ko, may dalawa akong tito, tol. Lumaki kasama ko sa bahay, man. Maganda daw dun sa Cebu. Pero tumira ka rin ng Cebu? Or hindi, tol. May bakasyon lang ako. Pero tol, lagi kasi Bisaya sa bahay namin kasi yung dad ko seaman, di ba? So, laging Bisaya yung language. So, naiintindihan ko, tol. Hindi ako nakapagsalita. Pero naiintindihan ko siya fluently, man. Kasi kinakausap akong tito ko ng mga Bisaya eh. Kasi si Papa meron siyang rotation ng mga kapatid niya. Ay pupunta, yung kapatid siyang kapatid. Pagtapos yun, siguro, next season, iba naman yung kapatid pupunta. May mga dala akong pinsan, di ba? So, lahat ng mga tito ko nakikita ko, Chong, man. Pero ito, papakita lang natin sa kanila yung Cebu. Tignan niyo naman gano'ng kalupit yan. Ano yan, pare? Parang mall-ball na yan, ha? Ano yan, pare? Yung pinakasikat na na hotel sa Cebu. Hotel resort. Grabe, pre. Ang ganda naman dyan. Tingnan mo naman. Parang yung hotel resort niya, parang 10,000 pesos per day yata. Parang gano'n. Pero Chong, kung pupunta kayo dyan, sinasabi ko lang sa inyo, mas mainit yan kaysa Maynila. Mas mainit? Yeah, tol, mas malapit sa equator ng Cebu eh. Kung titignan mo sa map ng Pilipinas, ang init dyan, Chong, man. Nung pumunta kami sa Cebu, tol, parang feeling ko, nalulusaw ako eh. Ano yan, pre? Nung pumunta ako dyan, siguro, unang punta ko dyan, mga 10 ako. Tapos, pangalawa kong punta, mga 16. Nagpunta kami ng Mall-Bual. Pangatlo kong punta, kasama ko na sila Heidi nun. Naalala ko pa nun kasi kasama namin yung ex-husband ng Chayang Kondane. Sabi ng Dane. Anong pinagkaiba ng what's the difference between Taoism and Buddhism? Tatay ko. Ayan. Yung pinagkaiba ng Taoism tsaka Buddhism. Tatay ko. Ano yan pa eh? Ang Buddhist, kumaga para sa atin, isa lang yung santo nila, si Buddha. Yung Taoist, marami silang santo. Sabi ng tatay ko, Henrik, Buddhism, 1 cent. Bisaya rin yung tatay ko eh. Taoism, many cents. Many cents. Hindi ba saint? Parang yung kaibigan ko, di ba? Si Sam. Meron silang kasambahay. Galing Bisaya rin. Hindi ko naman sa Bisaya eh. Tapos sa probinsya pa sa Bisaya. One time pumunta silang sementeryo, di ba? Semana Santa, punta silang sementeryo. Tang-inang yan, Chong. Hindi Semana Santa, yung All Souls Day. Yeah. Di ba? Yeah. Punta sa cemetery, di ba? Sabi ka, Halloween. Ang galing naman dito sa Maynila. Sinusulat pa ko anong cause of death sa tombstone daw. Tingnan mo to, si Carla, na-rape. Right. Speaking of... Like and subscribe. Pero may mga ganun, di ba? Cause of death, di ba? Hindi pare, in loving memory, ganon. Cause of death. Forgotten. Yeah. Strike by lightning. Speaking, kailangan kong
pagpunta akong Pinas, kailangan kong linisin yung nicho ng AirPods ko. Tol, speaking ng pagpunta ng Pinas, at speaking of daughters, meron akong isang tanong sa inyo na napapanahon talaga. Diba? Palagay niyo ba pare, yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, yung political ecosystem na nangyayari ngayon, may kinalaban kaya yung action ni Sara Duterte, which is a daughter pare, ng ex-president, kung bakit politics. sila ngayon parang alam mo yun, hindi na sila bate. A wise man once said, trash in, trash out. Garbage in. Hindi kasi yung buong yung buong senaryo, nagsimula yan parang feeling ko nagsimula yan dahil sa helicopter. Yung panahon na gagamitin ni Sara yung presidential helicopter, ginamit nila Lisa Marcos. Hindi siya nakapalag. Kumbaga para siguro na feel niya, ano? Kayo, parang nakakaramdam na ako, kayo lang yung may shift ng power Yung wala na silang say sa mga maraming bagay. Yeah. Ano sa palagay niyo? Maybe. Parang Mag-speculate. Yeah. Can be a lot. Pag tinitingnan ko kasi isang banda pare nangyari kay Duterte, hindi naman sana mangyayari yan kung hindi ka nagsalita sa harap ng camera at hindi yung presidente. Yeah, talagang parang inamin niya yata di ba? Hindi rin naman ako pero para siyang may command, di ba, dun sa commercial niya. Ganun pa Merry Christmas. Happy New Year. Hindi kasi yung basic part na kapag gumawa ka ng live video tapos ito-threaten mo yung pamilya ng presidente ng Pilipinas na kumupang nga ako ng assassin. If something happens to me, patayin mo si Lisa Marcos yan, si Bongbong. Parang sino sabi niya? Bakit? Sino sabi niya? Yan si Sara Duterte. Si Sara Duterte? Sabi niya nag-live siya, live video. Nag-feedback kaya yata Kay? Ano? Yan, wala na. Ito yung tenga ko. Parang naisip ko lang, parang yung buong nangyari sa Duterte, wala silang dapat sisihin kundi sarili lang din nila. O kasi sisihin si Sara. Hindi ko alam. Mahal ko ang bansa natin, pero hindi ko alam kung anong dapat nilang gawin para umayos yung Pinas. So many things, so many corruption. Yung mga nakapokus sa gobyerno, hindi nila inisip yung taong bayan. Pero hindi nila inisip yung sarili agenda lang nila inisip nila. Kahit sino naman iupo mo, may sariling agenda. So, ang hirap di ba? Kailangan ng Pilipino yung disiplina dun. Ayusin, i-prioritize ko anong gusto nila sa buhay nila dun. Yun ang kailangan nilang gawin. Maging secure, maging wise, maging smarter. Sabagay tol, kung tayo rin naman maupo, pera na to, man. Hindi kasi, kung isipin mo, parang yung politics, parang isipin mo parang westernized din. Parang nangyayari din sa US, di ba? Parang niluring lang ng atin, di ba? Nangyayari sa lahat, pare. Sa pinakamaliit nga organisasyon may nangyayaring corruption. Paano pa kaya sa mga taong to, di ba? Sa atin lang nauso yung mga artista naging politician, di ba? Sa US na huli yan Bago si Arnold, bago mga ganito, may mga yan. So tayong original nun. Yeah. Sa atin lang din mga ex-convict po rin tumakbo ulit. Putangin lang yan. What the fuck, di ba? Hirap, no? Hirap. Tama nga yung sinabi nila yung dun sa TV series na Narcos. Hindi raw sila ang pinakamalaking kartel kundi yung mga nasa gobyerno yung pinakamalaking kartel dahil legal silang gumawa ng krimen Totoo yun. Napanood mo ba yan yung TV series na Narcos? Tinatanong ni Pablo Escobar yung kapatid niya nagtanong yung kapatid niya na ano kakausapin nun? Ang tingin sa atin criminal tayo, kartel tayo. Sabi ni Pablo Escobar, hindi ba nila alam na sila yung mas malaking kartel kaysa sa atin dahil legal silang gumawa ng krimen? Tara itong gusto nyo maganood ng maganda parang conspiracy. Ito hindi conspiracy based on true story. Panoorin mo yung palabas ni Jeremy Renner. Si Hawkeye.
Shopeye? Meron siyang yung The Messenger. The Messenger? Akala ko Netflix yan? Hindi ko matandaan kung hindi ko nasa Netflix to. Ano siya doon tuloy? Journalist siya. Tapos na-proof niya nung bandang kailan, hindi ko alam kung anong war yun eh. Na pinapayagan ng US pumasok ang drugs para mag-fund ng weapons, may kapalit ng weapons. Okay. Grabe, hindi ko maintindihan. Tapos yung lalaki yun, ano lang daw, natagpuan sa desert, nagpakamatay daw. How convenient, diba? Yeah. Ay, hirap to yan. Nagpakamatay, no? Puti. Tapos tapos 4 yung tama nung tawag. Nakaganon pa nung natagpuan yung bangkay. Like and subscribe, guys. Ano lang to? Allegedly, we heard allegedly ba? Pero yun nga rin yung minsan na ang hope ko lang talaga sa mga ko para sa ang hope ko sa ko, kumbaga kung magpapamilya kayo, try nyo munang enjoyin yung buhay nyo kasi kung ngayon mahirap na yung nangyayari sa mundo ngayon, imagine niyo na pag matanda na kami tapos it's your turn na, mas mahirap pa lalo. Kumbaga minsan isipin nyo rin na may mga tao na ngayon naiisip ko kung bakit ayaw nila mag-anak kasi parang yung greatest fear nila, ayaw nila mag-raise ng bata na ang future napaka-bleak. Yung kumbaga, pag namatay sila, yung anak nila nasa era ng our generation na kung saan mga tao nag-aaway sa konting resources gaya ng tubig. Nagpapatay na siya, karampot na pagkain. Alam mo yun? Parang paparating na tayo rin. Pero hindi ko lang problema yun. Problema na yun, di ba? Yun na nga eh. Yan na nga eh. Kaya minsan yung mga yung mga tao minsan yung pag tinatanong talaga 50 ka na hindi pa nag-anak. Naiintindihan kung bakit ganun na lang yung pag-iisip na parang parang pag tinitin ako pahirap ng puta. Dati pagkakataon pre, wag naman sana napag-usapan namin to kagabi ng misis ko. Worst comes to worst mangyari sa Russia pare. Puta, ako, ikaw, si Kai, tayo idadrop niyan. Dahil hindi pa tayo nasa 60. Wala tayong choice, kundi okay, basta siguraduhin nyo lang, safe yung pamilya ko. Yun na yun eh. Hindi mangyayari. Sabi ko sa asawa ko yan. Ano yung worst to worst situation ni Kanga? Ano naman yan, sabihin natin sa isang 100% meron ka ng 1%. Sabihin natin ganun. Sabihin ko, nagre-renew lang ako ng Opal Steelers ako. Papapuntayin nyo na ako sa gera. Swerte mo, daning ka na pagkatapos ng gera. Na-impact ka na pagkatapos. Wala nang exam, wala nang bayad. Walang exam. Ang lupit na. Ang trabaho mo lang kila. Okay, pwede. Okay, pwede na. Ang mission mo, kailangan mo mag-survive buong gera dahil pag namatay ka, hindi ka na Danish citizen. Pagbalik ng asis mo, ulvis ba? Putang ina. Pero ang Denmark, sagutin nila yung ticket, pabalik sa Pilipinas para doon ka ilibing. Nakita mo yung lalaki tinanong siya asawa niya, honey, kung nasa Jerusalem ako ngayon, tapos namatay ako doon, tapos ang libing is $30,000, papuntahin ako pabalik ng ililibing ako sa US, or $500 doon lang sa Jerusalem ako ililibing. Sabi ng asawa niya. Pipiliin ko yung $30,000 pabalikin yung katawan mo dito sa US para dito kayo libing. Uy, bakit naman? Really thought yung 500 na. Sabi nga nun, no, kasi I heard of a story 2,000 years ago. A man died in Jerusalem in 3 days. In 3 days past, he went he said, I'm not taking any risk. Demonyo ka, mahiga ako forever. Mabangon ka pa eh. Mabangon pa eh, no? Lupit mo na. Sama nun. Sabi nga parang nung pinag-usapan natin ng media ko, parang hindi ako nakatulog. So nga, parang more sources yun. Nakakatakot, pero puta wala ka naman magagawa tal pag drain up ka eh. Wala.
Kasi ayoko rin naman na tapos ikukulong ka dahil bawal yung pag humindi ka eh. Kukulong ka eh. Kasi mangyayari nun, putang na parang kahiyan ng family niya. Might as well. Yeah, I'll just go. I'll go. Ang gagawin ko, tol, ang totropahin ko yung pinaka top guy. Doon lang ako lagi sa likuran niya. Pare, nga lang, di ba may kasabihan nga, hindi kailangan, hindi mo kailangan maging pinakamabilis. Kailangan mo lang maging mas mabilis sa pinakamamabagal. so, ayun lang ang aim ko doon. Yun lang ang gagawin ko doon. Kailangan di ako maunahan na itong pinakamamabagal sa kanila, pocha. Ano ba yung sinasabi nila, tol? Yung sa harap daw ng pinaka-courageous na lalaki, may isang duwag na lalaki sa likod. Oh, I will fight, but... Pwede ka naman. I mean, para sa safety ng di ba? Yung nga yung ano kasi rin kung kailangan mo talagang lumaban, kailangan mo lumaban. Hindi kasi diba? kung ang mangyayari parang total invasion, lagi mo nang isipin na na ang kalakip ng pare, pagka lumaban yung kabilang side, pag nanalo yung mga invader, ang idea nila i-annihilate kayo. Ano pang pagpipilian nyo, di ba? Might as well. Di ba? Kasi might as well fight. Yeah. Parang nakakatakot isipin, pero kumbaga parang ano magagawa mo, nandyan na. Yeah, pero paano yun, no? Paano yun? Sesendan ka ng email sa e-box? Alam mo yung magiging hito niyan, pare, yung binigyan ka ng uniform, tapos hindi ka binigyan ng training, hindi ka man lang binigyan ng ganito kasi ikasayan eh. Huwag mo ilalagay sa mukha mo, ha? Baka pumutok. Parang, ito yung baril, ito go. Ganun lang. Tangina yan. Parang bago pa lang dumating yung letter sa akin na i-dress ako, kakain ako maraming donuts. Sabi ko yung uniform pasek. Oo. The cake. That's hard. That's hard, pare. Imagine mo, pare, nung yung World War II. Imagine mo yung mga tao nung pare na wala talagang choice. Di ba? Yung mga Europeans na iniwanan yung mga pamilya nila. Yeah, saka yung talaga sa gaya, di ba? Pero may mga ibang lugar naman nung time na yun. Parang trending sa kanila eh. Tara, pasok tayong military, let's go! Parang nga di ba? Kasi parang talagang macho yung mga tao dati. Talagang, yeah, I will. Di ba? Hindi yun macho, hindi tayo macho, pero I mean, siguro, yung dati kasi iba sila eh. I don't know why. There's something in... Hindi yung macho. May mga tao talagang pinanganak na mga psychopathic. May papatayin? Tara! may ganyan lang ba talaga? Bibigyan mo ng weapon at karapatang pumatay ng tao. Let's go, man! May experience ka ba sa weapon? Sa mga firearms? Yeah. Army of two, motherfucker. Motherfucker, man. pero piling yung mga ganun tao, yun yung dapat yung unang dinadrop. Kasi yun yung mga yun yung mga hindi kailangan ng society, yung may mga psychopathic na pag-iisip. Dapat criminal muna, di ba? Lahat ng mga criminal, wala kayong choice, di ba? Parang Death Squad. Di ba? Front row kayo. Nako, Davao Death Squad diba? Na naman. First in line. Gusto niyo naman ng vault, diba? So, kami gang, file go. Pero kung sa bagay, ang mga, hindi mo rin maano kasi iba pa rin ng PTSD pag nadudong ka na sa isang sitwasyon na putangan, barilan ng baril, hindi mo na alam kung sino binabaril mo. Ay, barin siguro yung makikita mong nakatago kayo. Sabi may sumasabog na lang yung ulo ng katabi mo. Tang-inang yan. Holy. Sama parang pare, hindi ka nakakatulog sa gabi dahil hindi mo alam kung kailan ulit ka magbabarilan. At madalas paggabi yun, atake yung mga kalaban. Yeah. That's scary shit. Huwag naman sana mangyari yun, pare. Sabi nga ni Kai. Sabi mo nga, it's not our problem. It's the next generation. Yeah.
Ano yan, Kai? Pero paubos na rin yung mga tama, paubos na rin yung mga resources natin, diba? Pero hindi ko alam kung ano mangyayari sa hindi ko alam kung ano mangyayari sa future. Doon lang ako minsan natatakot sa mga anak ko. Nila na wala, bumababa yung resources na sa Denmark? Tol, oil reserve pa lang pare. Sa buong mundo, tol. Sa buong mundo? Tol, oil reserve pa lang, meron na lang tayo na hanggang 100 years. Parang ganun, 150 years. Yeah. Na kailangan na nila makahanap ng ano. Yung reserve natin na natatagpuan pa. Kaya ang ginagawa nila pare, nagpa-fracking sila. Yun yung parang pinipwersa nilang i-pump out yung oil. Pero ang problema nun, may ano yun meron yung parang negative effect sa ecosystem Kasi parang ginagambala mo yung nature hindi kailangan naman laging ginagawa ng tao, di ba? Pero yun, parang iba na parang sinasaksak si Mother Earth, no? Parang kailangan may balance, di ba? Kaya parang nalang Pilipinas, pag tingnan mo yung Maynila, wala kang makikitang green area sa Maynila. Puro concrete. So, magtataka ka bakit lagi may baha. Walang puno. Paul, ano ba naman pare? Ang Pilipinas, lalong-lalo na Maynila, wala na naman totoong Pilipino may-ari niyan. Either milyonaryo ka o foreigner ka may pera. Wala na naman tayong sariling pag-aari sa Pilipinas. Sabi nila, marami tayong natural resources. Wala na, tol. Binenta na natin lahat. Yun yung parang parang isang Joe negatibo comment ko to. Yun yung malaking pagkakamali natin na yung masyado tayong short-sighted na hindi natin na-realize na itong mga bagay na to something na mas makakatulong sa atin kung hinawakan natin Pero wala short-sighted tayo. Makikita mo pa rin sa mga tao minsan makikita mo yung mga bigent mo rito na dati mo nakakahanga, di ba? Short-sighted pa rin. Makakuha ng pera, 2 million na, tapos bahala na yung rest ng buwan. Alam mo yung mga ganun lang yung pwede talaga. Yung mga pare, mga bumuboto, naabutan lang ng 500, buboto ka yan. Kaya na yung 500 na buta, hindi mo alam. Ang kapalit na butang ka na. So, yung kapuha-puha mo, butang forever kang titira sa squatter. Yan, taon ng paghihirap, diba? That's... dahil naka 500 ka lang nung araw na yun. Piling ko yun yung... Hopefully yung mga future na bata, hindi ganun ang point of view. Lalo na ngayon na ang mga bata tinitingnan ko, medyo unhinged nga ang tinatawag. Pero at the same time, mas matalino sila Yung napapansin ka, much more sila sa hindi nga lang nakikita ko. Hindi nga lang sila Ang dami ko nakita ng videos ng mga matatalino. Sana fa bitch, man. Hindi mali lang din kasi yung mali lang din yung focus ng energy nila. Kumbaga wala talaga silang give me yellow fruit, orange daw, gagong yun. Yellow fruit na. Hindi matalino academically per se. Hindi natin ganun. Pero matalino sila in a sense na alam nila kung paano labanan yung isang system. Kaya nga nauso yung cancel culture. Mga bata gumawa ng pre. I think that's the most parang isang movement na nakita ko na malaking potential, nagkataon nga lang na nagagamit sa mali. Yeah, totoo. Diba? Kasi parang sa this pleases everybody, kakancel mo na, diba? Just because it speaks his mind or her mind, diba? Isipin mo yun, mga batang generation na naka-invento nun na tayo may power, tayo ang may say. Diba? Yung nga lang, hopefully, magkaroon sila ng much more parang social awareness na sinasabi para labanan kung ano yung tamang labanan at yung mga dapat i-improve. Kumbaga, yun yung dapat nilang pagbigyan ng pansin para yun doon tayo mag-workout. Ika nga. Tama yan, pare. Yun lang parang 2 cents ni Joe Negativo. Hindi masyadong negative. Si Joe Negativo parang may lagnat Kalmante yan. Parang malamig si Joe Negativo. Kalmado kasi napasahan kasi kayo Napasahan yan. Napasahan. Hindi kasi yun, na-realize ko pre, no? Kahit na iba-iba, may mga tao talaga na minsan pag pinapakinggan mo yung political point of view nila. Kahit isipin mo na that is fucking crazy. Pero hindi mo na mababali yun kumbaga para sa kanila.
Yun yung ano nila, yun yung parang tunnel vision na sinasabi. Yun ang yung nakikita nila. Ako kasi minsan, yung politics kasi hindi ko masyadong sinusundan lalo na sa Pilipinas. Kasi kung tutusin, hindi mo siya sounding like a douche or something, di ba? Walang real life ano sa akin yun eh. Side effect, parang gano'n. Side effect. Dito ang importante sa akin yung pagbo-vote ko dito, di ba? Kasi dito maapekto ang buhay natin eh. Pero parang feeling ko rin nun, yung nga rin yung parang biggest shift din ng ng political dito na hindi na sila yung dating social democracy yung dating. Parang pumapaling na sila ngayon sa total capitalism. Hindi ko alam kung paano mo ano eh. Hindi ko alam paano mo yun i-consolidate sa isang social democracy na bansa ang sobrang capitalism. Pero mali yun eh. Alam ko minsan pinagsisisihin nila yun. Lalo na nag-invest, marami silang hinayaan na mag-invest ng buildings, mga apartment dito sa city. Kasi mahihirapan yung state, bawiin yung perang yan pabalik, kung bilhin pabalik ulit yung land, di ba? Yeah, kasi tumataas dahil speculation lang yan pa, hindi pa sigurado yun. Saka pangit tingnan to kasi isip mo lahat ng tao pupuntang city para maghanap ng trabaho. So magiging masyadong dense yung city, di ba? Dapat i-scatter out na, lagyan nila sa Q, lagyan nila sa Colombo. Parang lubakin, di ba? Hindi yung nasa isang, kailangan mo na pupunta ng city. So, lahat ng resources dapat nandito. Isa lang yung may sakop, isa lang yung gusto dapat ikalat yung resources sa buong bansa, di ba? Totoo yan. Kasi siyempre, mas gusto na nasa kanila lang yun. Kasi isipin mo, kung maglalagay ka ng malaking... This is control. They just want kaya minsan natutuwa ko sa Novo Nordisk kasi minsan wala sila, may mga zero sa city pero tangina meron ako nakita half yata ng Colombo sa kanila na. Pinagawa sila sa Musubay nila. Pero maganda yun kasi isipin mo, pwede kang magtrabaho doon, magbubuo ka ng apartment doon. So, merong chance ng trabaho doon, di ba? Yeah. Dapat lagyan din sa food, lagyan din sa ULAD. Alam mo yung para ma-attract yung tao na hindi lang stuck ka lang na wala kang one set mind na dito lang ako titira sa Copenhagen. Kasi pag meron ng source of income yung tao, tapos gusto nang tumira sa ganung lugar, yung mga pizzeria, mga supermarket, then come about from you. Kaya dahil mag-evolve kasi meron ng demand eh. Pero hindi ito paano, sinasabi ko lang, just speculating. Boto natin si Kuya Kai for... Narinig niya na sa kwentuhan ko, Kuya Kai, the financial analyst guy. Financial analyst. Ano pa? Paplano ng bagong city. Lahat. Ayun. Pero pare, nakapag-impake na ba kayo? Excited ako. 3 weeks na lang. Nagbibili ako 3 weeks na lang. 3 weeks na lang. Anong plano natin? Isabihin natin ng ang onting i-record na natin yung onting Nabiling ka naman diyan kami ng mga gabi. So chill lang tayo. Nomo lang tayo ng gusto niyo magpad tayo. Tapos the next day, ano bang trip niyo? Mag-take a walk tayo sa forest. Sige, magdadala akong single malt. Magano tayo Single malt whiskey. Sa forest? Wag sa forest, baka mamaya magkwetuhan tayo doon, putang. Naubos yung yung pad comment doon. Doon masarap magpad. Nung nagpad wala nang kwentuhan. Doon masarap magpad. Doon tahimik. Tol, imposible tayo makakapagpad doon. Number, walang sakit. Saan natin sasaksak yung mga gear natin? Electrician ako, pero yung escape yan, no? May electrician na. May electrician tayo, pre. Putang ina sa tayo anong gagawin, pare? Pre, pwede ba makatap doon sa forest? May tatapan ba doon? Putang ina, magtatanda yung patakas sa kanan, di ba? I-hook natin sa kotse ni Jake. Pwede ba yan? Ubos baterya mo nun, men. Yeah, 12 volts. Meron akong sakit. Yeah. Parang excited na. Pero yan, nakita ko meron pala kayo dyan yung parang mini giant. Ano yan? Ano ba yan? Yung woodwork na na giant, sleeping giant. Thomas Bow. Meron din dyan sa Copenhagen, di ba? Meron dito sa Ama parang 10. Yung sa amin, Emil.
Pangalan Emil. Pero alam ko marami dapat yan, pare. Marami nga daw yan eh. Alam ko, marami. may nakita na ako sa Valence Beck eh. Ilang piraso? 3 yata sa Valence Beck. Meron dito sa Ama, actually may 4 dito. Meron sa Pondview. Meron sa Christiania, di ba? Yeah, meron isa nakapo. Meron din. May isa dun eh. Yeah. Ang sarap siguro. Ilang kaya? Puntahan kaya natin isa-isa yan, no? Pwede natin i-mapa, tapos magano. Pag nagising tayo kay nabukasan. Gusto mo maglakad? Ay putat. Tambay na muna tayo. I-feel natin, huwag tayo magplano. Pangit yung nagpaplano eh. So, let's go with the swirl. Go with the swirl. Lagi. Yeah, wing it yung podcast natin. So, kailangan natin i-close tong podcast. Sana umaraw niyang araw na yan. Malakas maganda araw. Hindi, araw. Nakita ko na pre. Ayun, no? Hindi ko maganda yung weather na. Nag-mistake ka. 28 degrees. 28? 28. Doon lang, yung day lang na yun. Yung Sabadong yun. The rest, nag-i-snow na. Nag-i-snow na the rest of the day. Sobrang init, kaya ka mag-trim ng bulbul yan. Oo, kailangan pre kasi yun, parang nag-absorb yun ng init eh, no? No shit. Hindi totoo yan, tol. Maganda yun. Imagine mo yung mga... Pag hinangin yung short mo, tumatagos din yung hangin sa kabilang legs eh. Masarap na feeling eh. Hindi totoo yan, tol. Imagine mo mga Arabiano, pare, mga hairy people yun, tol. Oh my God. Tapos 40 degrees lagi. Parang feeling ko, yun eh. Ano ba tawag doon? Yung insulation nila yun eh. Yung mga buhok-buhok nila. Ewan ko, puta ka na yan. Pero, paano natin i-end to, mga trops? Ay, nasa pare. Alam mo na kung ano sasabihin mo. Mga trops, salamat sa mga future listeners namin. Soon, 1M subscribers na kami. In 2 days siguro. Ay, tulungan nyo kami 100 subscribers. 73. Woo! Pang 100, may regalo sa inyo si Kuya Ryan. Tandaan niyo yan. At pinakamalupit na regalo. Bulbul ni Kuya Kai pag inahit ni Kuya Kai yung bulbul niya sa April 12, i-frame namin yon. Sasignan ngayon ni Kuya Kai yan. Email. Palalaminate ko yun. Tangin na lang ilagay ng acrylic, no? Oo, putya. Sisend pa namin yun sa PSA. Bago kami mag-end, nakita ko tumaas yung followers namin sa Facebook. Shout out. Follow. Paki-subscribe naman din sa namin sa YouTube channel namin. Yes. Kumbaga please support our channel. Alam namin na hindi pa kami ganoon ano ba tawag doon? Kabihasa sa ganitong mga bagay. But we're almost there. Kumbaga medyo inaantay pa namin bayaran ni Kuya Jake tong bago magka-usapan ng bayaran yan, salamat sa mga manonood at see you next pod, guys. See you next pod. Kwentuhan is over. It's over. See you next pod, yo.